And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back dito sa One Talk PH, no. Ang video na ating bibigyan ng reaction at opinion ngayon mga kababayan ay mula po kay kapatid na Pinoy Mystery Channel. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong content mga kapatid na ginagawa ni kapatid na Pinoy Mystery Channel, i-subscribe nyo po siya sa kanyang YouTube channel mga kababayan. Yung link ng kanyang YouTube channel ay nasa description po ng mismong video na ito. At ang topic na ating pag-uusapan ngayon dito mga kapatid ay patungkol po sa mga illegal na gamot, no? Mga illegal na gamot na ikinalat dito sa Pilipinas galing sa bansang China. Paunawa lang at paglilinaw lang sa lahat, no? Wala po tayong pinaparinggang politiko dito o kahit sinong individual dyan na gumagamit ng fentanyl mga kapatid, no? Ito po ay bibigyan lamang natin ng opinion at papanoorin natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng fentanyl na gamot, no? At bakit pinagbabawal ito sa ibang bansa. Bansang China, pinakamalaking nag-e-export ng mga produkto sa ibang bansa. Kalakal na naglunsad dito bilang pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Mula sa mga pagkain, kagamitan at electronics na made in China ang umiikot sa international trade. Ngunit sa likod nito, may isang produktong pumapatay ng libo-libong katawang kumakalat sa Amerika at sa Asia. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga illegal na drogang gawa sa laboratorio o synthetic opioid ay nagmumula sa tinaguriang Factory of the World, China. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Totoo ba? Galing ng intro no? Yung link ng kapatid, yung link ng YouTube channel ni kapatid na Pinoy Mystery Channel mga kababayan ay nasa description po ng video na ito. I-subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel. Maririnig mula sa Estados Unidos, sa Europa at sa Asia ang mga balita hinggil sa nakaka-addict at nakamamatay ng mga synthetic opioid na mas matindi pa sa crystal meth at heroin, katulad ng zombie drug na xylazine o tranq at ang salot na dragon's breath o fentanyl. Ang ulat ng NPR na noong taong 2021 na doble ang bilang ng namamatay, 3,200,000 katao dahil sa overdose. Bilang na masaklap pero tila maliit lang. Ngunit kung paghahaluin ng dalawang droga, iba na ang usapan. Sinabi muli sa NPR noong isang taon, 2023, na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Estados Unidos, umabot na sa sobra sa 100,000 katawang namatay sa drug overdose. Karamihan ay dahil sa fentanyl. Kung babalik ilang taon na ang nakararaan, taong 2018, kinumpirma ng CDC sa CNN na ang fentanyl ay ang pinakanakamamatay na droga sa buong Amerika. Sinabi rin sa The Economist na libo-libo ang pinapatay ng fentanyl taon-taon sa Estados Unidos. Mga kabataan, pati yung may mga edad ay hindi nakakatakas dahil sa matinding adiksyon. At ayon sa ulat, ang illegal na droga ay maaaring papunta na sa Europa. Pati nga sa Asia ay ganoon na rin. Sinabi ng East Asia Forum noong taong 2020 na ang Asia ay patungo na sa isang sakuna na dulot ng fentanyl. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit napakatindi ng epekto ng drogang ito, lalo na kung hahaluan pa ng zombie drug na xylazine. Ang pahayag ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC na ang fentanyl ay isa sa mga synthetic opioid o drogang gawa sa laboratorio na ang epekto ay kahalintulad sa opium, nakakahay at nakakamanhid ng katawan. Parang morphine na gamit sa ospital kung ang isa ay nakararamdam ng sobrang pangingirot.
at ang heroin na nakaka-relax ng pakiramdam. Pero nakaka-addict at maraming side effects sa utak at katawan. Ang hindi alam ng karamihan na ang fentanyl ay 50 beses na mas matindi pa sa heroin. Tama ang narinig mo, 50 beses na mas matindi. At 1 na rang beses na mas malakas kaysa sa morphine. Mantsakin mo ang lakas ng tama nito sa mga gumagamit. Lutang ka dyan. Ang xylazine ay isang tranquilizer para sa mga hayop at masarap ang epekto nito sa pakiramdam ng tao. Pero matindi ang peligro kung hindi titigil sa paggamit. Kung magpapatuloy naman, magdudulot ito ng tinatawag na necrosis o pagbagal ng daloy ng dugo at paghina sa pintig ng puso, kaya tinawag na zombie drug. Bukod dyan, magsusugat ang balat at hihina ang takbo ng utak. Makikita sa mga balita yung mga gumagamit na tila estatwa sa tabi ng kalsada. Kalat ito sa syudad ng Philadelphia mula pa nung pumasok ang COVID-19. Pero ngayong taong 2024, kalat na ang crack sa buong Amerika. Matindi ang epekto ng pinagsamang fentanyl at xylazine, kaya naging krisis ito sa ibang bansa. Pati nga ang White House ay naalarma na. Marami ang naghihinala na ang mga synthetic opioid na pumapasok sa Amerika ay mula sa bansang Mexico. Siyempre nga naman, sino pa ba ang paghihinalaan? Dahil sa reputasyon ng mga kilalang drug cartel na gumagalaw sa Latin America. Kaya maraming politiko ang nagsulong ng kani-kanilang proposisyon para sugpuin ang malaking problema. Katulad ng binalita sa AP News na yung ilang kandidato sa pagkapresidente ng Amerika ay gustong i-shoot to kill ang mga drug smugglers sa border nila. Yung isa, gustong magpadala ng military special forces sa Mexico upang tapusin na sa huling pagkakataon ang lahat ng drug cartel. Pero ang hindi nila alam na ang ugat ng problema ay wala sa Mexico. Meanwhile, a new Sa report China. from the Joint Cybersecurity Advisory is warning Sa that China. China's state-sponsored hacking group called Kung sisipati ng mga synthetic opioid katulad ng fentanyl, mapagtatanto na ang mga ito ay halo-halong kemikal na sa laboratorio lang nagagawa. Hindi katulad ng ilang klase ng methamphetamine na maaaring gawin gamit lang ang mga panghugas ng lababo at kubeta. Pero ang fentanyl ay isang uri ng piperidine o N-1,2-phenethyl, 4-piperidonyl, and phenylpropanamide na may mga elementong 22 carbon. Wala na akong maintindihan sa mga ganito. Pang chemist lang to at pang pharmacist, no, ng mga terminology. 28 hydrogen, 2 nitrogen at 1 oxygen. Malaking elemento na hindi basta-basta nagagawa. Kailangan muna nito ng tinatawag na drug precursor o mga maselang sangkap. At hindi ganong kaabanse ang mga drug cartel sa Mexico. Kaya noong nakipag-ugnayan ng puwersa ng Drug Enforcement ng Amerika sa pinakamataas na kinauukulan sa Mexico at naglunsad ng mga plano paano papasukin ang lungga ng mga kartel upang tapusin na ang pagkalat ng droga, marami ang hindi sumang-ayon sa proposisyon. Dahil bagamat dumadaan sa Mexico ang droga, walang pasilidad sa bansa na may kakayahang makabuo ng mga maselang sangkap o precursors ng fentanyl. Sa madaling sabi, middlemen lang sila. Kaya binalita ng BBC na pati ang presidente ng Mexico ang nagpahayag na hindi raw sa kanila talagang nagmumula ang drogang fentanyl. Ito mga kapatid, no? Alam naman natin na dito sa Pilipinas, ang isa sa mga kilalang gumagamit nito ay si former President Rodrigo Duterte. No, itong gamot na fentanyl at sinasabi naman ni former President Duterte dati na ito po ay tinitake niya para doon sa kanyang dinaramdam na sakit sa kanyang katawan, no? Para maging manhid yung katawan niya sa nararamdaman niyang kirot, nagtitake po siya ng fentanyl. Ang tanong mga kapatid, no? Ito pala ay illegal. Itong fentanyl ba illegal din ba dito sa Pilipinas? No. Kasi kung matatandaan nyo, alam naman natin na si former President Duterte ay anti-drugs, no? Anti-illegal drugs. Ngayon, kung itong fentanyl, kino-consider ito sa Estados Unidos na illegal, meaning dangerous drugs talaga ito, mga kababayan, no? Ang tanong mga kapatid, ito ba ay legal sa Pilipinas, no? At bakit gumagamit si former President Duterte nito?
No. Yun lang naman yung tanong ko dito. Dahil alam naman natin na si former President Duterte ay galit talaga sa mga illegal na droga. At mayroon silang matibay na pruweba ng mga sangkap ay mula sa bansang China. Galing talaga gumawa ng production ni kapatid na Pinoy Mystery Channel, ano? Subscribe nyo to guys ha. Nasa description yung link. Ano ang kinalaman nito sa Pilipinas? Ito na. Ang hinala ng marami na sa China nga nagmumula ang mga sangkap sa paggawa ng fentanyl ay malinaw na. Noong panahon ng pandemya, taong 2019, nag-ugnayan ng dalawang bansa hinggil sa ilegal na drogang ginagawa sa China. Ngunit hindi ito napahinto. Bagkusay, mas lalong lumaganap. Sinabi sa PNR noong taong 2020 na matapos lang ang ilang buwan ng pagbabawal sa mga sangkap ng fentanyl, nagbago agad ng modus operandi ang mga laboratorio at pagawaan doon. Katulad ng pagbago sa pangalan ng mga sangkap para makalusot sa custom. Tapos yung iba, pinadadala ang droga sa mga malalayong probinsya na maluwag ang patakaran at saka iluluwas sa Mexico at doon hinahalo para gawing fentanyl. Taong 2020, opisyal na pinahayag ng Drug Enforcement Agency sa Amerika na ang China ang pinaka-pinagmumulan ng fentanyl at ng mga sangkap nito. Ilan pa sa mga pagbabagong ginawa ng mga sindikato upang makalusot sa batas ay ang pagtaguyod ng ilang laboratorio sa ibang bansa, katulad ng India. Bukod dyan, nakaugnayan ng mga sindikato ang ibang komunistang bansa sa Asya, katulad ng Vietnam at Laos. Dahil noong ding taong 2020, binalita sa Reuters na nasa kote ang pinakamalaking fentanyl drug bust sa kasaysayan ng Asya. Sa madaling sabi, nakarating na sa bakuran ng Pilipinas ang synthetic opioid at ang pintuan ng nakamamatay na droga ay ang tinatawag na Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay ang teritoryo sa gitna ng tatlong bansa ng Laos, Burma at Thailand na nasa bandang ibaba lamang ng China. Dito malakihan ang kurakot pagdating sa fentanyl. Kaya pati ang United Nations ay nabahala na rin. Sinabi sa DW noong taong 2020 na nagbabala ang UN na ang Golden Triangle ay maaaring maging global supplier ng nakamamatay na synthetic opioid. At ang sentro nito ay isang napakalaking kasino, ang King's Romance, na nasa gilid ng Mekong River. Kilala ito sa drug trafficking, sa human trafficking, money laundering at wildlife trafficking. At ang may-ari nito ay naliligo sa salapi. Isang bilyonaryong inchik. Nakapagdududa ba kung papaano na itatawid ang mga sangkap mula sa China? Ang nasa kote sa Golden Triangle ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Asya. Kasama sa nahuli ay halos 200 milyong methamphetamine pills, sobra sa 500 kilo ng crystal meth, at 3,700 litro ng methylfentanyl, isang uri ng fentanyl na madaling mailusot sa customs. Marami ang nagsasabi na wow, sapagkat hindi naman raw ito makakalusot ng Pilipinas dahil sa mahigpit ang mga politiko sa bansa. Iyan ang akala nila. Dahil inulat sa The Star noong isang taong 2023 na naalarma ang kinauukulan sa Pilipinas dahil sa mga imported na nakamamatay na fentanyl na mula sa Laos, Myanmar at Thailand o mula sa Golden Triangle. Ito din ang ulat sa GMA Network na sinabi ng PIDEA na ang fentanyl ay bagong umuusbong na problema sa droga dito sa Pilipinas. Huwag mong kalimutan na ito ay 50 beses na mas malakas pa kumpara sa heroin. Kaya ang epekto nito sa atin ay siguradong malubha. Bukod dyan, dati ng problema ang mga illegal na droga mula sa China. Katulad noong taong 2022, pinahayag ng PNP ang paghuli sa isang Chinese kingpin na may 1 bilyong pisong halaga ng shabu. So ibig sabihin mga kapatid, sa Pilipinas, illegal din pala itong fentanyl, no? Pero ewan ko lang, naguguluhan ako dito dahil si former President Duterte nga gumagamit daw nito, no? So alam naman natin, no? Gaya sabi ko sa inyo, alam naman natin na si former president galit po yan sa mga illegal drugs, no? So ito ay isang uri ng illegal drugs din mga kapatid.
Pero bakit, no? Bakit kaya na ang isang tao na galit sa illegal drugs gumagamit din po ng ito base lang dito sa ating pinapanood mga kapatid, hindi ko po inaakusahan si former president, no. Base lang po dito sa impormasyon nating napapanood. Bakit ang ating former president gumagamit ng fentanyl? Samantalang illegal naman pala ito, no. Yung po yung tanong na pilit na kini-question ng aking kailalaliman ng yung pinakailalim na cells sa aking utak, no. Si former President Duterte galit sa illegal drugs, pero bakit gumagamit siya ng fentanyl, no? Ito ba ay prescribed sa kanya, no? Yun po yung tanong diyan mga kababayan, and hopefully, no, may makuha tayong sagot dito. Tapos, noong isang taon lang, 2023, inulat ng South China Morning Post ang nahuling inchik na may kalahating toneladang droga na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Siyempre, hindi lahat ng inchik, pero tila ba palaging kasangkot sila pagdating sa droga. Kaya noong isang taong din, 2023, sinabi sa CBS na tinatarget na ng Amerika ang lahat ng bansang nagsusupply ng fentanyl na may ugnay sa China. Dahil sa mukhang haharap ang buong mundo sa panibagong salot, ang pagkalat ng fentanyl na mas masahol pa sa shabu, mas matindi sa heroin. Pero kung nababahala ka, pakinggan mo ito kamakailan lang ayon sa CNN na may natagpuan pang mga synthetic opioid 10 beses na mas matindi sa fentanyl. Ang mga netizens, binansagang Grim Reaper o kamatayan. Marahil hindi pa natatapos ang problema sa zombie drug. At heto, may susunod pang mas masahol na kailangan harapin ng PIDEA bago makapasok sa Pilipinas. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kalakal na brand made in China sa international trade ay nakagiliwan ng buong mundo, lalo na ng sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng produkto mula sa mga komunista ay mapapakinabangan ang kumakalat na fentanyl. Isa itong salot na sisira sa kinabukasan ng marami at sa ngayon pumapatay ng libo-libo sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi pa huli ang lahat kung maaagapan ng PIDEA at ibang sangay ng pamahalaan ang pagdagsa nito. Subalit, kailangan muna silang mamili, buhay ng mga Pinoy o bulsa ng mga politiko. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. So yun mga kapatid, ating natunghayan po itong napaka-informative na video galing kay kapatid na Pinoy Mystery channel, no. Lilinawan ko lang guys, wala po tayong pinapasaringang mga politiko dito, at napatanong lang talaga din ako mga kapatid, no, na ito palang fentanyl na ito ay kino-consider pala na illegal na droga sa Amerika at maging dito sa Pilipinas, no. So ano tawag doon, no, ng ating former President Duterte, galit din dito sa mga pinagbabawal na droga, di ba? Pero kamakailan lang, no, or I think mga 3 years ago yata, no, parang inamin niya, no, na siya ay gumagamit ng fentanyl para sa kanyang dinadalang sakit, no, para ay ito ay mamanhid, di ba? At mismong si President Bongbong Marcos, mga kapatid, ano, ito din yung ginawa niyang ribat noon kay former President Duterte noong tinawag siya dito na gumagamit ng illegal na pulburon, no? Na kung saan, alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng illegal na pulburon, mga kababayan, no? At sabi ni President Bongbong Marcos na epekto lang daw 'yon sa paggamit ni President Duterte ni former President Duterte ng fentanyl. No. Nakakatawa mga kapatid, nakakatawa na medyo napapatanong yung isip ko, no? Si President Duterte galit sa illegal na droga, no? At may patutsada siya before na yun na nga, no? Meron tayong presidente na addict, no? Ngayon
nirebat naman siya ni President Marcos na epekto lang daw 'yon ng kanyang paggamit ng fentanyl. Kung saan nalaman natin ngayon na itong fentanyl illegal na droga din pala. Ewan ko ba ano ba ang dito, katotohanan? Galit ba talaga sila sa illegal na droga o ano, 'di ba? Anyway guys, wala naman tayong magagawa diyan ipasa Diyos na lang natin tong mga bagay na to, mga kapatid, no. Ulitin ko, wala po tayong hinuhusgahang tao dito, no. Ito po ay pawang opinion lamang, mga kababayan, no. Kung ano man yung sinabi ko dito, sa akin lang po 'yon, no. Sa akin lang po 'yon, base dito sa ating napapanood, nagbibigay lang po tayo ng reaction at opinion dito. Hanggang dito na lang. Adios.